Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo ay pinapaalalahanan sa ating mga pagbasa ngayong araw na ang Diyos hindi nagpapabaya. Sa pagtawag sa atin, tayo ay patuloy na inaanyayahan niya na magtiwala sa Kanya. Sa first reading, narinig po natin, si Propeta Amos, tinawag siya ng Diyos. Tinawag siya. Isa siyang simpleng tao, manggagawa, pero tinawag siya maging propeta. At nung siya'y sumunod at nagpangaral na ng kalooban ng Diyos, maraming hindi tumatanggap sa kanya. Inusig pa nga siya ng mga saserdote. Ang tanong, nagsisi ba siya? Sa ating ebanghelyo ngayon, sa gospel, narinig po natin kung papaano tayo sinusustain ng Diyos sa kanyang pagtawag. Una, tinatawag tayo at tinatawag natin tong empowerment. Pag sinabi nating empowerment, ibinibigay sa atin ng Panginoon ang kapangyarihan ng Diyos para magawa ang lahat ng bagay sa ngalan niya. Hindi sa ganang sarili natin. Kaya nga inaatasan tayo, ginagamit tayo ng Diyos. Kaya nga sabi sa second reading, everything comes from the Father, given to us, centered to Christ, and at the same time, working with the Holy Spirit. Kasama natin ng Diyos sa ating pagpapangaral. So, binibigyan tayo ng kapangyarihan, hindi galing sa atin, kundi galing sa Diyos. Pangalawa, tayo po ay tinatawag na maging dependent. Kanino? Sa Diyos. Nung tinawag ng Panginoon ang mga alagad at sinugo sila ng Diyos na wag daw magbabaon. Kung magutom, wag din daw magdadala ng supot o anumang bag. Paano kung may kailangan charger? Wala pa naman charger noon. No? Bawal daw. Ang pinayagan lang niya, tungkod, walking stick, at sandalyas. Bakit sandalyas? Mainit maglakad sa disyerto. Masusunog ang iyong talampakan. Other than that, walang pinahintulot. Kahit nga tubig, walang sinabi papaano na? Sabi ng Panginoon, kung saan kayo mapunta, tumigil kayo doon. Ibibigay sa inyo ang kailangan ninyo. Pero kapag hindi nakinig at hindi kayo tinanggap, pagpagin ninyo ang alikabok sa inyong paa bilang tanda laban sa kanila. Pero hindi sinabi bilang paganti sa kanila, di ba? Madalas sa buhay natin, kapag nakaranas tayo ng hindi maganda, ang ginaganti natin masama. Ang sabi ni Jesus, umalis ka, pagpagin mo yung alikabok, ibig sabihin, huwag ka nang magdadala ng masamang karanasan. Nakalipat ka na ng trabaho, hindi mo pa makalimutan yung boss mo, na niloko ka at hindi ka binayaran ng overtime. Ganda-ganda na ng posisyon mo. Malapit ka na mag-retire. Hindi mo pa makalimutan yung first time mo nang nag-apply kang trabaho na pinagalitan ka kasi naka-miniskirt ka. Diba? Minsan, ang mahirap kasi sa atin, mag-move on. 5 na yung anak mo, hindi mo pa makalimutan yung boyfriend mo na nahuli mo, may ka-text na iba. Habang kayo, move on din. Bakit? Para maging epektibo ang ating mission at makafocus tayo sa gagawin. Remember, dust on our feet are just baggage. Kaya, di ba sabi ni Jesus, travel light, walang dadalhin. Kasi kapag maraming bagahe, ang dami mong iniintindi.
Paano kung mag-hiking? May dala kang kaldero, dala mo yung lutuan, may dala kang kama, katri pa yun ha. Pagdating doon, ang dami mong dala, hindi ka mag-i-enjoy. And lastly, being ready for acceptance in rejection. Hindi lahat ng tao, tatanggapin ka. Yung ibang tao, tatanggapin ka kasi may napapakinabangan sa'yo. Yung iba naman, hindi ka tatanggapin. Kahit may napapakinabangan sa'yo, pag hindi ka gusto, itsapuera ka. But remember this, anong binili ni Jesus? Dala-dalawa. Para nang sa gayon, may kasama ka. Halimbawa, ma-stroke ka sa daan, may pupulot sa'yo. And we are being reminded that as we go on with our mission, importante na makita natin, we also draw strength from our companions. We also draw strength from those people who lift us up. Yung mga hindi ka tinatanggap, diiwan mo. Yung mga pabigat sa buhay. Bakit? Kasi hindi ka makakausad. Kaya ipanalangin natin sa misang ito at patuloy tayong magtiwala sa kanyang grasya. Worries, fears, and sometimes being yung nag-overthink, madalas bigat na bigat. Bakit? Hindi pa nga nagaganap, ang dami mo ng takot. Diba? Tagal-tagal mo nang nagdadasal, ligawan ka, magka-boyfriend. Ngayon may nanliligaw sa'yo, iniisip mo na agad, paano kaya pag nakasal na kami? Ano kaya ugali ng nanay niyan? Nanliligaw pa lang, hindi mo pa asawa. Diba? Ang dami mo nang agad inisip. Let God decide for you. Allow the Holy Spirit to help you so that we may not find ourselves burdened with so many loads that are unnecessary. So magtiwala sa Diyos, sumunod sa Kanya, at ilagay lahat sa Kanyang kamay dahil mahal niya tayo at hindi niya tayo pababayaan. Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.